Sa gitna ng lumalalang krisis sa pagbabasa sa Pilipinas, muling magbabalik ang pinakamalaking All-Filipino Book Festival sa bansa. Layunin nitong hikayatin ng mga Pilipino, lalo na ang kabataan, na magbasa ng libro kaysa magbabad sa online games at social media. Narito ang ulat ni Sara Santos. Batay sa 2022 Reading Literacy Results ng Program for International Student Assessment o PISA, kabilang ang Pilipinas sa bottom 10 o may pinakamababang score sa reading comprehension. Habang ang ating mga kapitbahay sa Asia, tulad ng Singapore, Japan, Korea at Taipei ay nasa top 5. At sa panahon ng makabagong teknolohiya, tila unti-unti nang nalilimutan ng kahalagahan ng pagbabasa. Kaya naman sa ikatlong pagkakataon, muling magbabalik ang pinakamalaking All-Filipino Book Festival, ang Philippine Book Festival 2025. Ito ay nahahati sa 4 na pangunahing tema: Kidlit para sa mga bata, comics para sa mga mahilig sa graphic storytelling, Booktopia para sa iba't ibang genre, at aral-aklat na tutok sa educational materials. Isa sa mga paraan upang muling hikayatin ng mga kabataan na magbasa ay sa pamamagitan ng comics o graphic novels. One time, nagpunta ako ng book sale. Libangan ko kasi yun, magpunta ng book sale. Nakakita ko ng comics ng Minecraft. So, parang bigla ako nagka-interest. Ito nilalaro ng pamangkin ko. Bilhin ko kaya ito. And mura siya, 35 pesos. So, binili ko yung Minecraft na comic book. At nirigalo ko dun sa pamangkin ko. Tingin ko yung ginawa ko entry point to this kid na magbasa. Sa simpleng paraan, ang comics ay maaaring maging mabisang entry point sa pagbabasa para sa mga kabataan. Sa kabilang banda, naniniwala ang romance book author na si Mina Esguera na ang pagbabasa ng online content ay hindi hadlang, kundi tulay papunta sa traditional na aklat. It is not online content versus books. These stories start online. We are writing online. We are selling our books digitally. So I think as long as we engage readers online with the stories that they want and are thoughtfully provided by us, they will be reading us at that age and for the rest of their lives. Sa pamamagitan ng tamang pag-engganyo sa digital na mundo, maaaring maudyok ang mga kabataan na maghanap ng pisikal na kopya ng kanilang mga paboritong kwento. Bukod sa mga libro, tampok din ang iba't ibang aktibidad tulad ng storytelling sessions, meet and greet sa mga manunulat, at writing workshops na magbibigay inspirasyon sa mga batang manunulat. Ang pinakamaganda sa lahat, libre ang admission sa Philippine Book Festival, kaya siguraduhin mas maraming maiengganyo na pumunta. I always feel excited kasi you're in the midst of hundreds of book lovers, book authors, and kuminsan may mga bata na dinadala ng mga pen. For a writer like me and a reader like me, it's a very magical experience na dala-dala mo. Ang Philippine Book Festival ay naglalayong pag-isahin ng mga manunulat, mambabasa at mga guro upang palakasin ang kultura ng pagbabasa. We would like to invite all of our creatives, all of our authors and illustrators to join us at the PBF, the Philippine Book Festival, that's March 13 to 16 at Mega Trade Hall at Mega Mall. We can have a conversation, join all our programs, and collaborate. Para sa mga magulang at guro, samantalahin ang pagkakataong ito upang hikayatin ng kabataan na piliin ang libro kaysa sa online games at social media, dahil ang pagbabasa ay daan tungo sa kaalaman at tagumpay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sara Santos, SMNI News.